Environmental fee ba yun? Magkano? 20. Ha? 20. Maraming tao ngayon na pupunta ngayon dito. Kahapon po. Kahapon holiday. Pero ngayon, parang kuweba na rin. So yun na nga, so narating na rin natin tong destination natin na to. So grabe, napakaganda oh. Ayun oh. Bundok ng Montalban. So kung nakikita nyo, grabe. Hello. Medyo madulas nga lang talaga yung daan. Grabe ang ganda oh. Mahulog ka nga dyan oh. Hindi ka talaga bubuhayin dito. Bakit? So, sige, shout out. Aray ko! Mapay, itagtagang baon. Mga lokal kayo dito? So alam nyo ba na ang Wawa Dam ay tinayo noong 1904 at natapos itong tayo taong 1909. Para saan ba itong Wawa Dam na ito? Ito ba ang pinagamitan nito? So itong Wawa Dam na ito ay naging parte rin ng kasaysayan ng Pilipinas. Himpilan din ng mga Amerikano sundalo. So sa totoo niyan, ang nagpatayo talaga nito ay mga Amerikano sundalo. So taong 1904 tinayo ito. Tapos ito nag-operational ito taong 1909. Grabe kuweba, hindi ko na alam ito pinuntahan ko. Bali mag-isa na lang ako naglalakad. Na kasi may mga kasabay ako naglalakad dito. So yun, sa mga pupunta dito, grabe, napakaganda rin. Para sa mga mahilig mag-trekking, mag-hiking, sa mga mahilig sa adventure, pwedeng pwede ito. Wala na yung mga kasabay ko kanina. So yun, medyo trekking lang talaga yung daan dito. Medyo mag-ingat lang nakakaunti kasi napakadulas talaga ng daan, grabe. Papawisan na ako. So, grabe, ang ganda dito. So ito ang pinunta natin dito. Para dyan. So ito yung Wawa Dam. Grabe kuweba. Medyo delikado lang talaga yung daan dito. Gawa nung laging basa. Dahil galing nga sa bundok. So kailangan lang natin mag-ingat ng kakaunti. Tinayo itong Wawa Dam na to para mag-supply ng tubig sa buong Metro Manila noong panahon ng mga Hapon. Panahon ng mga Amerikano. Umpisa ang gawin ito, itayo taong 1904 at natapos ito naging operational taong 1909. Dami na papagod ako. So naging parte rin ito ng kasaysayan ng Pilipinas dahil nung panahon na yon. Panahon ng gera, naging himpilan din ito ng mga Amerikanong sundalo. Sa katunayan nga, sila yung nagpagawa nito. Nagpatayo nito. Para mag-supply ng tubig sa buong Metro Manila. Mula 1909 hanggang 1960. Dahil tinigil ang operasyon na ito taong 1960 nang mabuo matapos maitayo ang Angat Dam na siyang nagsusupply o pangunahing supplier ng tubig natin ngayon sa kasalukuyan. Grabing init. Grabing pagod ko. Pawis ako. Kita nyo naman siguro yung dinadaanan natin kanina. So, pero yun na nga, napakaganda rin talaga dito. Sulit din naman yung pagod mo. 2 hours away lang siya from Metro Manila. Pakadaling puntahan. Bali kasi tayo, naka-motor kasi tayo. Kagaya ng sinasabi ko rin kanina, so, hindi mo iisipin na naging parte rin pala ito ng kasaysayan ng Pilipinas. Naging himpila ng mga sundalo, Amerikanong sundalo. Silang nagpatayo nga rin itong Wawa Dam na to para maging pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga panahon ng Amerikano. May mga kilalang kuweba rin dito, pinakasikat talaga dito. Caminti and Peak. So, hindi ko alam kung saan banda yung kasi wala naman tayong kasama, wala din tayong tour guide. So mag-isa lang talaga tayo. May mga bangka naman dito, so may mga nadaanan tayo doon kanina sa may unahan. Kung pwede ka magpasama sa kanil. Isa lang naman ako. Gusto kong ganito, napapagod. So grabe adventure to, napakaganda dito. Ang kalmado ng lugar. Hindi tayo pwede magturo, baka tayo manuun. Nararamdaman niya rin, nararamdaman ko dito sa mga daan. Kamali ka ng tapak dito, dulas ka, diretso ka talaga doon sa tubig. Napakahirap din ang daan dito. Alam kung ano ito. Napaka-historical na itong bigyan ito. Nakasarado kasi hindi tayo pwede pumasok. Para sa yung bahay, tinayo din noong nakapanahon na ng mga Amerikano.
Sobrang luma na nito. Grabe. Ayan, parang tayo sa loob ng kuba. Yun yung dinaano natin kanina. Papasok ulit tayo dyan. May taon. September 11, 1902. Lagusan yata ito. Pero ayaw ko naman pasukin. Nakakatakot. Malamang sa malamang lagusan to. Ayan, pauwi na rin tayo. Baka abutan na rin kasi tayo ng ulan. Dilim na kasi oh. Ang hirap pag inabutan tayo ng ulan dito. Kasi medyo delikado ang daan dito. Matulas, malumot. Mga trekking nga lang talaga. So siguro dito ko na lang din tatapusin itong video na to. Kung nagustuhan nyo to o may mga suggestion pa kayo na pwede natin puntahan na lugar. Paano ba naitayo, paano ba na discover yung mga lugar na yun. So kagaya ng sinabi ko kanina lahat. First time natin dito. So natuwa naman ako. Napakaganda. So, siguro dito ko lang tatapusin to. Like, comment, and subscribe. Steady lang tayo. Peace out.